Hello, chatmates! Welcome na naman sa isang masayang live chat. Happy kami ni Mike kasi nakabalik kami dito ngayon. Para naman makipag-checkahan sa inyo kaya. Ilan na natin to? Pang-apat? Pang-apat na yata namin. Kaya mas masaya ngayon dahil kasama namin ang mga basang sisiw kids. Sila Renz, Bianca, Hershey, at Kim. Hi! Tayo na sila. Alam namin na marami kayong gustong itanong sa aming lahat tungkol sa mga basang sisiw, syempre. Kaya tawagin na lahat ng friends and family nyo dahil dito sa live chat, the more the merrier. Yay! Tara! Simulan na natin. Okay, simulan na natin to. Ayan, ang dami ng mga nagtatanong. Renz, kamusta ka daw and how old are you? Una-una, okay naman po. Thank you for that wonderful question. 14 years old, mag-15 po ako this November 10. Kayo, yung iba, ilang taon na? Dikit lang edad natin sa Oo kanila, nga no? eh. Dahil lang. Ako 16. Sweet 16. Okay. Sweet 16. Ikaw? 15 kasi 16 kayo. Bianca, how old are you? I'm 13. Kim? 10 po. And Hershey? 7. Oh, sobrang cute. And Miko is? 5. 5. Sorry, wala si Miko ngayon because he's taking exams. Yes, Kaya sa lahat ng mga kids na nanonood, it's important to stay in school. Lahat kayo nag-aaral pa rin, di ba? Tama. Yes. Kami ni Mike, graduate na dyan. Hindi pa ako. Ayan. Bianca, ang dami nag-hello sa'yo. Hello daw, Bianca. guys. Clue daw kung ano daw ang mangyayari sa magkakapatid. Clue. Alam mo nangyayari? Kasi ilang days na lang ang baka sa sisiw? 14 days nung... Ilan? So, ilan na lang? 2 weeks na lang. 2 Two weeks. weeks. Last 2 14 weeks. days. So, ano pang mga mangyayari? Clue. Anong clue? Ang dami kasing nangyari. Paano magbigay ng clue? Pero basta ako, masasabi ko, mas intense. Mas intense. Ako naging action star ako. Oo! Totoo! Naging action star ako Totoo dito. yan. At maraming mga stunts na tayo mismo ang Yes, gumawa. actually. Diba? Kayo, kids, ano masasabi niyo? Masasabi po namin, ibibigay po namin clue yung lumalaban na po ako. Oh! Tama ka Malabang dyan. ka na rin sa mga goons. Okay, Mike, do you work out? Ano bang fitness tips mo? Kain lang ng kain. Okay yun. Tulog kayo sa bahay. Actually, exercise, kung wala naman ganong budget, running. Running. I love to run also. Pinaka-okay. Kapag merong konti, swimming, then pwede naman gym, hardcore gym. Oh wait, paano mag-next? Wala nang question? Wala eh. There's no load more. Okay, we're done. Ayan, okay. Ito. Ayan. Max, ang bilis ng panahon. Dati may film ka kung saan daddy mo si Raymond Bagatsing. Ngayon, love interest mo na siya. Ganun na nga. Nagdadalaga ka na. Pero di pa rin siya nagbabago. Hindi talaga. Tingin mo, may sa immortal kaya siya? Secret lang natin. Thanks eh. Si Raymond, talaga, dati ko siyang daddy sa ang sulok ng langit. And then now, love interest ko na siya. Ganun naman talaga sa showbiz. Talagang, you can play any role, it doesn't matter. And syempre, showbiz keeps you young. Talagang, di ba, lahat tayo, gusto natin, energetic tayo palagi. And si Kuya Raymond, ako, lagi siya nag-exercise. Palagi yan nag-yoga. Kahit sa set, nag-yoga siya. Ganun siya ka-dedicated sa kanyang pag-yoga. So, nag-yoga siya palagi. And of course, he's a vegan. That's why he's always healthy. Kaya, ayun. And hopefully, sana yung mga naging anak ko sa past shows ko, maging love interest ko rin. Malay mo tayo, Ate Max. Oo, pwede kami ni Renz. Aantayin kita, ha? At kayo dalawa, Mike at Bianca. Pwede yan. Any role, pwede. Para sa mga nagagandahang mga babae, sina Bianca, Kim at Hershey, sino ang mga idol niya sa showbiz at bakit? Sumagot kayo ng tama, ha? Sino idol niyo? Ate Maxine. Okay, very good. Ako na nauna, si Ate Maxine. Sige, you can answer any other idol. Sino bang mga idols ninyo? Bakit kayo pumasok sa show? Pwede ko ba tanungin muna sila ng iba? Ano? Sino yung pinakamasakit sumampal sa inyo? Nako! Si Ate Maxine. Ate Maxine! Wait lang I just wanna make it clear, ito yung pinakaunang time na nagkontrabida ako and I just have to say, I'm so happy na sila yung mga inapi ko. I feel Sila yung so sinampal blessed. mo? Hindi, I feel really blessed na magagaling silang actors sa Kaputukan. Palakpakan natin mga basang sisig. And then also si Ate Maxine, yun yung first ever sampal ko. Pak! Pak! First ever sampal ko pa. Sarap, no? Kayo, sino idols niyo? Nasampal na kita ilang beses. Huwag ka magalala, marami na. Magalang.
Idols. Idols. Idol ko po si Ate Angel. Angel. Okay. Luxin. Okay. Ikaw? Marian Rivera. Wow. Okay. Very Oh, good. yung dalawa. May sabi na, Mac? Ate Maxino po. Ikaw. Girls, ako po, Sino idol mo? marami kasi. Ay, parang crush siya. Oo, sino? Marian Rivera Solenusa, Oh. Ann Curtis. Ay! Pak na pak ka dyan. Okay. Sa lalaki, wala kang crush. Malapit na. Mike time. Iniidolo. Ay, oo nga pala, si Kuya Mike. Yes. Hello, Mike. Ito galing kay Wakey Wakey. Hello, Mike. Kung ikaw ang papapiliin, anong role ang mas gusto mo? Bad boy or good boy? Why? Yung bad boy kasi nagawa ko na siya nitong huling 3 shows ko. Yes. Siguro, lagi namang bad boy, pati good boy yung ginagawa ko. Laging gray, di ba? Yes, So, napaglalaroan ko talaga siya. Pero kung ako papipiliin, ngayon yung susunod kong gustong role, gusto ko mas madrama na. Okay. Kasi, wala na, nakakatatlong shows na ako na puro medyo light, pero merong drama. Pero ngayon, parang gusto ko mag-focus ulit dun sa Ganun drama. naman talaga pag matagal ka nang umaarte, gusto mo talaga pigain. Oo, gusto Diba? mag-explore ulit. Yes. Okay yan. Magpakailanman ka. Inaantay ko pa. Yes! Go! Bianca, okay, si Red60. Bianca, can you tell us about your discovery story? Did you always plan on becoming an actress when you were little? Well, my mom planned. Talaga? Kasi I started doing commercials talaga kasi ako. I started doing commercials since 2 years old. Wow. And then hanggang I started, nasumali ako sa kiddie shows and then doon may kumuha na sa akin para mag-GMA. And then, nagkaroon ako ng show, Magic Palayok. Sila yung nagpa-sign sa akin sa Artist Center. Oh, ano yung first commercial mo? First Pwede pa commercial. ikanta yung... And then before, ano ba yun? Napakita ko ba sa iyo? Meron akong video kasi, nakuha ko siya sa internet. Yung first commercial ko is EQ diapers. Okay. So, sobrang taba ko pa na. Tapos naglalakad ako. Tapos, merong mga little boys na parang ang ganda-ganda kunwari ng girl na naglalakad, which is ako yun. Tapos nakita nila. Oh my! Oh, ikaw. Wala ka talaga sa akin. Tapos? Tapos yung mga lalaki, napansin sila na hindi maganda yung diaper na suot ko. So, parang na-turn off sila sa akin. Papakita ko sa'yo mamaya. Papakita mo sa akin. Ang Yung cute team naman song nun. pa nun, yung Ikaw ang Miss Universe. Oh! Parang naaalala ko nga yan. Oh, wow. Huwag Patingin na alala na. na bubuking edad natin. Ano rin pala ako nun? Baby pa ako nun. Si Renz din meron. Ano? Ham nga! Isipin mo na lang, ham yan. Oh, ano di yun? ba? Napag-aalata ko. Oh my God. So gusto mo, you like being in showbiz? Yes naman, talaga. Alam mo, ako, hangang-hanga talaga ako kay Bianca. And what I like about her is, she's very professional and konyo siya magsalita, pero pagdating sa Tagalog, kaya-kaya niya. Diba? Ganun talaga dapat. Actually, all of them, I'm so proud of all of them. Napakagaling nila. Do you like being in showbiz kayo? Yes. po. Yeah, did you always want to be an actress? Yes. Ever since you were young? Opo, ako po, 3 years old, nag-start na po ako. Me then, 2 years old. Ibikwela. Ano yung show mo? Ibikwela? Ano ginagawa niyo doon? Ano, tinatanong po kami ni Bayani Ano mga tinatanong sa inyo? kung sino daw yung gusto namin presidente. Okay. Okay, para sa mga sisiw na sina Kimberly at Hershey, pamilyar na kayo sa mga Kapuso audience bago pa kayo naging sina Cha at Shine. Ano-ano mga palabas nyo sa GMA bago kayo naging parte ng cast ng mga Basang Sisiw? Ako po, naging show po dito sa GMA. Legacy po, yung Okay. Love You po. Tapos, nag-bubble gum po. Oo, yung bubble gum po. Okay. Yun. Tapos, Langit sa Piling Mo. Mm-hmm. Pero ito yung biggest role na nakuha ninyo. Opo. Okay. Ikaw naman, Hershey. Magic Palayok. Dami na. Muntay ni Heredera. Broken Vow. Hindi ka na mag-iisa. Parowa. Tapos, Indio. Veterano yan. Veterano yan eh. Ang dami! Veterano yan And you're eh. how old? 7. 7 pa lang siya. Ang dami na. Wow. Nalampasan niya na nga yung akin eh. Oo, malayo pang mararating mo. For sure. Okay, so, paano to? Gusto ko mag-load more. Walang load more. F5. Okay. Very fresh. Ayun. Okay. Ayun. Load more.
Chrome pala to. Hi Bianca, can we be friends? Sabi niya. Of course! Bibigay mamaya ni Bianca yung number niya. Galing umarte ni Bianca sa magpakailanman. Nagmagpakailanman ka pala. Yes, last Saturday ba So, yes? masasabi mo ba na nakatulong yung experience mo sa mga basang sisiyo? Yes, actually, Definitely. sobrang gustong-gusto ko yung role ko dun kasi binuli ako. Oh. Tapos yun nga, the bullying scene, sobrang nag-enjoy ako na magpabugbog sa Ay, kanila lahat. diba? Sabi ko sa'yo eh. Na-practice ka na ni Na-practice na Mac. kita dyan. Diba? Oh, picture. 1, 2, 3, 5. Thank you. Thanks. Oh, okay. Max, anong role pa ang gusto mong magampanan? Gusto ko maging fairy princess. Seryoso! Yun talaga gusto ko. I really wanna do a fantasy kasi nakagawa na ako ng comedy, ng drama. So gusto ko magkaroon ng fantasy. And sinong leading man ang gusto ko? Forever, Mike Dan. Siya talaga forever gusto ko. Nakailang shows na tayo, magpakailanman na rin tayo. Dami na. Sobrang dami na namin. Ano na kami, Pakailanman. Through This It, Faithfully, Magpakailanman, tsaka ito. So, pang-apat na time na namin to. So, talagang gamay na namin ng isa't isa. Hindi kami nagsasawa. Di ba? Okay. Dali ka trabaho ni Max, sobra. Tsaka kapag humingi ka ng chocolates, bibigyan ka. Di ba? Max, kanino sa mga basang sisiw kids mo pinaka nakikita ang sarili mo noong bata ka pa lang sa showbiz and why? I see myself in all of them, syempre, kasi I also started at a very young age. Pero syempre, I see myself in Bianca because she's very professional and maganda siya eh. Professional? Si Bianca? Hindi ba? Samaan niyo po. Hindi, siya kasi Bianca maganda talaga siya. Pero hindi niya alam na maganda siya. Parang ako. Hindi namin alam na maganda kami. No, but I see myself, like, also in Renz, kasi Renz is very, yan ang pinaka-professional. Even more than me and Mike, di ba? Grabe yung passion ni Renz. Actually, kami ni Mike, hinahangaan namin siya dahil sabi namin, we see yung talagang yung desire niya to learn and to work talagang nandoon. Kaya, Bilang actor, yes. idol ka namin, Renz. Pag-usapan namin, wala kami. Oo. Hello, Renz. This is from Starbucks. Hello, Renz. I am the same age as you at gusto ko rin mag-artista kagaya mo. Anong tips o advice ang maibibigay mo sa mga gustong sumunod sa yapak? Yapak mo. Yes. Siyempre, kailangan magtiyaga. Yes. Andyan po yan. Talagang magsisimula pa ganun, pataas dapat. Ikaw ba ganun ba ang nangyari Opo. sa'yo? Nag-start din ako from commercials eh. Okay. VTR, tapos nakuha po from Noel. Yung first major ko. Tapos talagang kailangan magtiyaga lang kasi andyan din yung bumps along the way. Pero kailangan marampasan. Oo, totoo. Ganun talaga yung nangyayari. Don't get discouraged kahit na may mga times. Siyempre, you will have to go through mga hardships, pero okay lang yan. Para kay Mike at Max, bakit masarap from Tuyong Manok 07? Hi! So, sa Tuyong Manok, ayaw yung mga pasang sisiyo. Para kay Mike at Max, bakit masarap katrabaho sina Renz, Bianca, Kim, Hershey, at Nico? Bakit ba? Oo, pinakasimpleng sagot. Professional sila Sobra. lahat. Alam nila yung trabaho nila. They're very dedicated. din Nahihiya sa kami ni craft Mike nila. sa kanila. Nakakahiya minsan. Kami pa yung magkakamali sa eksena. Oo, tsaka natutuwa kami na pumasok sila ng showbiz, mas bata pa sa amin. Oo. Oy, mas bata pa sa'yo? Hindi. Pumasok ako ng showbiz, 15 ako talaga eh. Nag-ang TV ako dati when I was 7 years old. Pero ano lang yun, for a Of few course, years. oo. Pero yung totoong showbiz talaga was when I was 15. So, sa Daddy Dido Do. 1 year ka pa lang sa showbiz kasi 16 ka pa lang. Oo, tama. 1 year pa lang pala ako. Kaka-16 Ganda ko ng pa lang. salamuran, ha? So yun, natutuwa kami na at such a young age, lahat sila talagang professional and akala ko nga magkakaroon kami ng problema like, siyempre dahil 5 sila ng mga bata, akala ko makukulit. Pero hindi. And actually, they're also great, their chemistry is obvious and talagang nagtutulungan sila. Di ba? Totoo, No? Nagtutulungan talaga sila. Ang nakakatuwa din, every time na umaarte ako kasama sila, ang dami ko rin natututunan. Oo sa nga kanila. eh, di ba? Si Miko sobrang cute talagang. Yung una pa lang si Miko,
we had a hard time kasi Yeah. syempre, ano pa lang siya, 5 years old eh. So he was having such a hard time understanding. And hindi to alam ng lahat that he doesn't understand that much Tagalog. So imagine mo na he was acting but he couldn't understand kung ano yung nangyayari sa paligid niya. So now, nakita ko talagang improvement and I can say na, I'm sure natuto rin siya sa inyo. Marunong na siya mag-process ng Oo, feelings grabe. niya. Sobrang galing. Okay, para sa mga kids, ano ang pinaka gustuhan o hinangaan ninyo na katangian kay Ate Max at Kuya Mike ninyo? Mayos kayo ah. Ano nga ba? Ako muna, Ate Ma. Parang wala ako. Joke na joke. Ako muna po mauuna. Ang nagustuhan ko po kay Ate Max, yung pagiging kontrabida niya po. Natuto po ako maging kontrabida sa kanila. Mahirap. First Oo, time meron ba siya to, naging Max? kontrabide. May mga eksena naging kontrabida siya. Ang galing! So, pagka nung nanggaling ka sa akin, tapos bumalik ka sa kanila. Opo. Tapos Sobrang nag-brat ka effective. sa Saka kanila. sinampal ko siya once dahil sobrang At natuto ka rin sa akin. Yeah! Yan! I love it! So, malakas ka rin manampal. Ang gaan-gaan ka ng kamay ko. O, tapos, ano? Tapos po, yung role ko po dito sa Basang Sisiw, ano po, hati po, pwedeng maging mabait, pwedeng maging maldita. Oh, ikaw kasi yung middle child. Oo. Tapos po, first time ko po maging maldita dito sa mga Basang Sisiw. Mm. Yun po, kaya natuto po ako sa'yo, Ate Max. Wow, Wow. yay! Thank you. Ikaw, Hershey, ano nagustuhan mo kay Kuya Mike at Ate Max? Si Kuya Mike, friendly at saka mabait. Oh, alam mo na. Alam mo na. Max, Friendly. beautiful. Oh. Pagkatapos ng take, nagsasorry. Oo! Marunong ako mag-sorry. Okay. Ako naman. Siguro ako kay Ate Max, yung confidence niya. Okay. So, overconfident. Overconfident, yes. And si Kuya Mike, Awkward silence yun. kasi wala kami ginawa nito kundi kumain, actually. Saka mag-aasaran. Ako po, unahin ko si Ate Max. Si Ate Max, siguro kasi yung pagkakwela. Sa set, kahit alam niyang iyakan yung sino nagpapatawa pa rin. Tapos may isa pa, Ate Max. Ano? Kayahin ko si Ate Max. Asan na yung script? Na-memorize ka agad yung lines. Ang gano'n. Grabe, di ba? Ang gano'n naman. Grabe yan. Ganun lang yan, Hindi no? kasi pag nag-memorize ng script, it doesn't have to be the exact wording. Oo. Diba dapat yung gist Totoo. lang. Oo. Yun yung mas importante. Ang galing. Tapos si Kuya Max, Mike naman. hindi siya ganun mag-memorize ha. Word by word mo siya na may memorya. Hindi, baka unknowingly ganun yung Oo, nangyayari. baka. Thanks. Mike. Kuya Mike naman, siya po kasi parang naging close ko eh. Oo. Sa medyo, Oo. sa alam mo na, medyo matatangkad. Okay, Di okay. ba? Ibang word. Siya medyo matatangkad. Siya yung parang pinaka naging best friend ko. Kasi kuya, matagal tayong nagkasama. Oo, simula pa lang kasi magkasama na kami. Pagpasok ko pa lang magkasama Nung na kami. nakahiwalay ka pa sa kanila. Oo. Oo. Tsaka very factual si kuya. Ang daming facts na alam ni kuya. Oo. Tsaka swerte ka na si Mike yung nakasama nyo. Kasi he's very down to earth and he's... Walang ka-ere-ere yan. Minsan nga hindi niya alam na artista siya eh. Bam! Hindi niya talaga alam kasi, ha? Ano? Okay. Ano pala to, mall show? Na ganyan. Hindi niya alam. Actually, hindi niya nga alam na may live chat siya today. See, ganyan siya ka-simple. Okay. At Mike Tan, mahilig ka pala mag-hiking. Kailan ulit ang akyat? Mahirap bang umakyat ng bundok? Ang next flight, ang next na akyat ko this November. Okay, saan 9 naman and yan? 10. Sa Talamitan. Oh. Madali lang, minor climb lang yun. Well, kasama ko yung mga barkada ko. Preparation namin yun for Ugo. Yung Ugo naman yung highest na bundok dito sa Luzon. Yun yung pulag. Pero yung trail namin, naabutin kami ng 3 to 4 days. Oh. Mahirap, yes! Definitely mahirap kasi may bit-bit yung mga 30 to 40 kilos na bag. Tapos papanik ka ng up to 2,000 plus above sea level. I mean, meters above sea Paano ka level. nagsimula sa ganyan? Hobby lang talaga. Nahatak lang din. Ganun. Tapos nagustuhan ko kasi doon mo makikita yung wala dito sa city. Andun yung forest, andun yung mga taong sobrang simple mamuhay. Oo. Alam mo yun, andun yung mga tao na umakit ng bundok tapos, alam mo, nakapaalam. Oh. Grabe. So definitely, it's so different from the world of showbiz. Yep, Kaya nagkakaroon ka sobra. ng parang break from showbiz, Correct. diba? Ano favorite mong mountain? As of now, Ugo. Also known as Pugo. Saan yan? Saan yan? Ugo sa Benguet din. Ah. Malamig.
So, actually, sobrang taas. Ang nangyayari sa tuhod ko lagi, pagbaba ko, para siyang may pasa. Oh. Yung tuhod mo, ganun siya kasakit. Ah, okay. So, yun ang exercise mo rin. O yan. Isa yun. Actually, Tips hobby. din yan. Yes. Yan. For the kids, ano ang maipapayo nyo sa lahat ng mga batang nangangarap na maging artista? Again, what more can you give them? What advice? Sa pinaka-veterano kayo rin. Grabe, veterano. Medyo malalim yun, kuya. Mas matagal pa to sa akin sa showbiz eh. Ako muna po Sige. mauna. Napasandal. Isip. Ako muna po mauna, Ate Max. Yes, go! Tip number 1 po, dapat po laging friendly. Kahit hindi po artista, kay utility man po, kay CMB lang po, dapat friendly po kayo. Tama. Pantay-pantay Tama yan. lang Totoo po. yan. Tapos po, yung tip number 2 ko po, kailangan po, pag sumikat kayo, yung isang paa niyo po, down to earth pa rin po. So, yung Yes. isa Kasi pwede isa mo. naman po natin sa Dapat balance. Apo, balance Okay. lang po. Isa maangat. Ikaw, Hershey, anong advice mo? Dapat palaging friendly, tsaka palaging mabait sa taping. Dapat pag nasa set na, palaging makikinig sa director para hindi napapagalitan. Natutunan mo sa akin yan, no? Iwasan. Mabait sa set. Mabait ako, di ba? Lalo na kay Ian, di ba mabait ako? Diba? Wait na pa, Max, may kulang pa po ako. Tapos, May 3 ka pa. tip number 3 ko Okay, po, ano? dapat minamahal natin yung mga fans natin. Ayun, tama. Si Max ang Dadagdag number po ako, 1 dyan. dadagdag ako. Natutunan natin sa workshop, kuya. Ano? Mag-invest ka sa talent mo. Yes! Yeah, correct. Yan ang importante. Hindi pwede yung kasikatan lang yung habol mo. Tama. Dapat Yeah. talaga. Kasi syempre, showbiz is an avenue for you to, act and mahalin mo talaga yung craft mo as an actor. Pero, bonus na lang yung kasikatan kasi. Pero dapat ang isipin mo, yung craft mo as an actor, yun yung pagbutihan mo. Yes, and also kasi yung kasikatan, hindi siya forever. Yes! Pero yung talent na, yung i-improve mo talaga ng sobra, yun yung tatagal sa'yo, yun yung forever na kaya mong gawin. Tama. Hmm. Okay, kilala na namin si Direk, this is from Sabella1017. Hi! Kilala na namin si Direk Ricky bilang artista, pero hindi pa masyado bilang direktor. Ano ang fun tidbits ang mairi-reveal ninyo tungkol sa kanya? Direk Ricky! Hi, Direk! We miss you! Ano nanonood si Direk? Oo nga eh. Baka nasa Ano bang taping. masasabi natin? First of all, talaga hands-on director. Sobra. Tsaka gusto ko yung kapag ibang-block tayo, talagang yung bawat character natin, i-act niya sa harap Actor, natin. director kasi Yes, siya. actor, director. So, alam natin talaga kung ano yung gagawin. Kung sobra iyak man gagawin niya, tapos baliw man, magpapakabaliw siya sa set. Yes. Para lang malaman na. Ganun siya. Ganun So, siya. pinapadali niya na yung trabaho natin. Oo. Tsaka, isa pang hindi alam ng karamihan kay Direk Ricky, hindi siya madamot magbigay ng knowledge niya. Hindi talaga. As in, isi-share You niya don't sa'yo. even have to ask it, basta na lang niyang Share ibibigay. siya. He loves to Tsaka alam niya na kapag nasa taping, it will take long hours. Kaya in those hours na nag-aantay tayo, nakikipagkwentuhan siya, tapos nag-share siya ng mga ng mga knowledge and kung ano man yung mga na-experience na niya in the past. Kasi syempre, mas matagal na siya sa atin sa industriya na to. Tsaka Kaya, hindi lang matagal, magaling na director to, magaling na artista Tsaka to. di ba po meron yung maghintay muna ng 2 bits. Kasi Yes. dati medyo hindi pa familiar din. Kasi 2 cameras Technical lang. naman yan. Yes, parang sinishare din niya sa atin yung kung paano maging director. Para makakuha ng magandang shot. oo, tama. Kung paano ka arte sa harap ng camera. Tama. Okay. Do we have more questions? Yep. Okay. Ayan. Meron ba? Okay, here. More questions. From Ayana si Batman. Batman. Hi! What is the most important thing para sa atin lahat to? What is the most important thing that you have learned from the story of mga Basang Sisiw? Well, ako, ako ang natutunan ko talaga. Ako natutunan ko kay Vicky, si Vicky kasi siya yung pinaka-extreme na example of what we shouldn't become. And siya yung, kumbaga, example of a person who, na hindi niya naayos yung issues niya sa sarili niya, kaya siya naging ganun kabaliw and ganun kasama. So, example si Vicky na, sa totoong buhay tayo, kung meron tayong mga problema at issues, kailangan natin i-solve at i-settle yung issues na yun within us para hindi tayo maging masama sa ibang tao. Kasi kailangan mabuti tayo at mabait para we can be a blessing to others and not like Vicky na masama. Kayo? Bilog ang mundo. Umiikot. Ah, Minsan nandito ka,
tapos bababa ka. Doesn't matter kung sino Isang ka. snap lang. Tapos pwede rin umangat. Yes. Tama. Depende. Oo. Kaya talagang umiikot ang buhay. Well, ako never stop hoping. Tsaka kay Lord, pantay-pantay tayong lahat. Kung nasa baba ka man, iangat ka niya. Ang dami natin natutunan sa kanila. Maganda. Mas magaling sila sumagot sa Kayo ba? Kayo. Ako po, natutunan ko, yung pala sagot ako sa ate at kuya ko, tas kahit sino sinasagot ko po. Kaya wag niyo pong gagayahin yon. Wag niyo po tutularan si Shine. Oo. Pala sagot. Ikaw, Rashi. Ako po, natutunan ko Magdasal. magdasal. Lagi siya nagdadasal. Siya po ang Tama. Siya ang leader namin. Palaging leader sa prayer. At Ay, importante yan. At saka, maging mabait na bata. Actually, mga Basang Sisiw is really a family story. It's a story, it's not, kaya kami proud din sa show na to because it's not your regular soap opera Yes. na may love story, tapos mag-aaway. Meron din ganon sa storya namin, pero mostly it's about family. And we hope, syempre ito extremes like yung mga napunta na sila sa shanty and ano, di ba, parang we want to show the people then that na you can relate to us and meron kayong karamay sa mga problema ninyo. Kasi I'm sure maraming mga tao ngayon na araw-araw may pinagdadaanan na problema. Kaya sana nakatulong kami sa inyo and abangan ninyo kasi marami pa mangyayari. At matutuwa kayong lahat sa kung ano mangyayari kay Vic. Oo. Nakikita ko Ikakatuwa ba nila yun? Ate Max, nakikita ko sa Twitter kung anong gusto nang mangyari sa'yo. Oo, grabe Grabe. ba? Ang harsh. Grabe. For Max, Mike, and the kids, anong eksena sa mga Basang Sisiw ang pinaka hindi niyo malilimutan at bakit? This is from I Am Bag Fag. Thank you for the question. So, ano yung eksena na favorite niyo? Hindi niyo makakalimutan. Ang hindi ko makakalimutan ang eksena. Yung sampal. Sorry Ate Max Ano medyo wala ka nung time na to eh. Okay, ano yan? Yung finale. Yung party. Ay, sorry. Hindi yung finale. Hindi yung farewell party natin. Oh. Hindi ko rin makakalimutan yun. Yung farewell party natin. Pero gusto ko rin yung finale talaga. Yung finale. Kasi talagang yung si Derek nagpatugtog din siya ng music. At tas na-feel ninyo. Oo, grabe. Talagang Oh. kagad. Tsaka doon ko nakita yung improvement ni Miko. As an Talaga? actor. Wow. Grabe. Nag-adlib siya mag-isa namin yung adlib. Nag-a-adlib Sobra. siya! Tapos Sabi niya. sobrang tugma yung adlib niya sa May mga scene. nuances Nalito na nga ko as iba. Adlib King. Oo, sabi. Oh my gosh, gusto kong panoorin yan. Grabe yung Okay, nuances abangan niya niya, yan. grabe. Ikaw, Mike, anong favorite scene mo? Ako, ang hirap magsabi kung ano yung favorite scene mo kasi syempre ikaw bilang aktor, dapat lahat ng scenes mo, pinagpaplanuhan mo, Yeah. inaaral mo, dapat binibigay mo 100% mo or at least 100% mo. Oo. Dapat ganun ka. Yes. Pero sa akin, ang hindi ko talaga makalimutan yung first scene namin ni Renz. Bakit? Kasi hindi ko sinasadya, parang na-injure ko yata Ayun. siya. Kawawa no, si Renz. Ako rin sige. nakalmot ko siya eh. Kasi, ang hirap, hindi ko, parang, ang laki ko kay Renz eh. So, Oo. yung konting First tulak, time mo na- first time ko siya yung konting tulak ko kay Renz, bumabagsak siya. So, hindi ko alam paano siya kontrolin. Oo. Tapos kapag hininaan ko naman, magmumukhang fake. So, alam mo, kailangan ko may isakripisyo. Pero Yeah. after nun, mas naging close kami. Yun yung nasa sumakit yung likod mo. Oo. Ayun, just so you guys know, most of our stunts kami ang gumagawa. Oo. Hindi kami ayaw na, ako, personally, I don't like na magkaroon ng stunt double. Kasi Naalala ko yung Di stunt ba ako mo. din, ako din. Ayoko Yung kasi, ginawa sa inyo, yung ginawa ayoko ko. kasi mas gusto ko real and mas gusto ko, mas nararamdaman ko. Tsaka it's also a good experience, di ba? Importante yun sa atin bilang mga aktor kasi kailangan natin ma-experience lahat ng bagay. Kasi kailangan natin i-inventory lahat eh. Yes. Saka yung maganda is, yung sa bawat scene ng mga Basang Sisiw, may natututunan kaming lahat. Totoo, tama yan. Tsaka, kung ano yung mga nangyari sa show na to, pwede mo yan baunin sa next shows mo. Parang isipin mo lang, ano yung ginawa ko ng eksenang similar to a scene na gagawin niyo sa next show niyo, di ba? Okay, this question is from Kaiju. For the kids, what do you guys do on your spare time sa taping? Do you play with each other? We argue. I eat. We argue. Bakit? Hindi joke lang. Bakit? We argue and I eat. Oo, lahat kami kumakain. Nag-argue kayo about what?
parang, kunyari, Naaway niyo kasi ako. ay, grabe, hindi. Siyang maaway sa akin. Debate. Parang kunwari, alam mo maganda yung computer na yun. Hindi, mas maganda yun. Tsaka meron kaming game, it's called 94 Seconds. Ano yan? Parang magbibigay siya ng, kumbaga, car manufacturers and then may letter and then you're gonna have to, yung type. Tapos pataasan, kung sino makauna sa 10, bawal magsalita sa blocking. Hanggang sa matapos. Kasi matapos yung scene. Ginagawa niyo talaga yun? Ginagawa namin yan. Kaya pala madalas patahimik kayo kapag nasa blocking. May mga... Tapos meron din natin, Max, bawal ako mag-selfie. Yan, ako yung selfie police sa set. Oh my God! Ikaw kasi ikaw yung pinakaligay selfie, so okay lang. So safe ka. Pero siya talaga hindi. Hindi siya pwede. Nahuhuli ba siya? Yes, madami beses siya na kino-confiscate ko Kasi yung di ba phone minsan niya. pag nag-selfie ka, walking na, yun yung ina-upload pa niya. Grabe. Pag kinuha ko yung phone niya, bubuksan ko yung albums niya. Tapos nakukuha ng picture. Tapos post ko. Ang cute niya naman. What about your studies? Do you study on the set? Yes. Dinadala niyo Yes. yung homework Yes. niyo? Ayan, okay. Para lang alam nila yun. Galing, no? Bukod sa inaaral yung script, tapos may isa pang book na kailangang aralin. Oo nga review. Yun nga Ang galing. Grabe. Okay, this is from Maximilian. Hi! Hi, Max. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust from doing good girl or bida roles to becoming a very effective? Thank you, kontrabida. Congrats, girl. Have ang acting mo. Very Thanks. natural, di ba? Very natural. Actually, I was so scared kasi I've been acting for almost 12 years now. And for the first 10 years, the 11 years, palaging ako yung inaapi. So now, nung tinanggap ko tong kontrabida role, talagang nag-hesitate ako kasi akala ko, hindi ako takot na may inas nila sa akin. Takot ako na hindi ko siya magagawa ng tama. Kasi for me, I don't care kahit kontrabida or bida. It's still acting. And ang gusto ko is gawin ng tama yung role, bigyan ng justice. And mukha namang effective kasi maraming naiinis kay Vicky. And ang sabi ko nga, kung nabigyan ko ng justice yung mga roles na inaapi noon, dapat ko rin bigyan ng justice ang role ng kontrabida dahil hindi po ako mabubuhay bilang inaapi noon kung wala yung mga kontrabida ko noon. Kaya, ganun din ang tingin ko sa mga kontrabida. Mataas po ang tingin ko sa kanila. And now that nalagampanan ko na ang pagiging kontrabida, saludo talaga ako sa lahat ng kontrabida. At ginawa ko po to para din kay Miss Belia Flores. Yeah. Thank you! Ate Max, may tanong ako. Ano Yes. mas mahirap maging good girl o maging... Mahirap maging kontrabida. Nadadala Ang niya. hirap Talaga? hindi kasi gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao na sinungitan ko sa set. Kasi hindi talaga ako masungit sa set. Hindi talaga. Dati, nung palaging ako yung nung palaging ako yung inaapi noon, hindi ko nadadala yung role eh. Kasi di ba kunyari, nag-acting ako si Vicky, masungit ako. Tapos cut, bakit? Gaganyan na ako, di ba? Ano meron? Kasi nadadala ko yung character ko. In character na ako eh. So, nagiging nadadala ko siya. So, nakakaano. Tapos yung energy, sobrang kailangan, hindi ka mauubusan, lagi kang galit, ang hirap. Laging mataas. Ang hirap pala maging palaging galit. Tapos naka-heels pa. Di ba? Inaapi ko yung mga bata nang naka-heels at ang daming accessories. So, mahirap kasi maraming costume change, tsaka yung energy, plus yung makeup, kailangan ano. Pag inaapi, actually, both same naman, kasi pag inaapi ka naman, kailangan mo rin, you have to take the character in all roles naman, mahirap talaga. At if hindi mo siya gagawin ng tama, di ba? So, First time ko kasi itong ginawa. Oo, first time. May last ako tanong siya. Na-enjoy mo ba yung pang-api mo sa amin? Sobra. Sa totoo lang, sobra ko siyang na-enjoy. Kasi first time kong gawin, tsaka feeling ko nakabawi ako sa lahat ng umapi sa akin for the past 11 years. Hindi, nag-enjoy ako kasi, syempre may mga times na nasaktan ko talaga sila, pero nagsasorry naman ako. But, nag-enjoy ako because it's the first time, plus, ang galing nila umarte, parang nakukuha ko yung emotion na dapat kong makuha. I bounce off their emotions, kaya talagang thank you sa inyo. Kundi dahil sa kanila, hindi po ako magiging effective na contributor. Tama. Related po ba si Mike Tan and Bianca Umali? Same po kasi ng eyes. Ang cute. Actually, medyo may pagkasingkit kayong dalawa. Related ba kayo? Ang napapansin ko sa amin, ilong eh. Hindi, tsaka yung whistle niya. Kuya, yung whistle niya. Tsaka yung muso. Aray ko naman! Actually, may nag-tweet sa akin, how's the rating of the show daw? Oh. Siyempre, as usual. Number 1 pa Number rin. 1! Woo! Thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa mga Basay Sisiw dahil Tama. palagi po kaming number 1 sa hapon. Yes! At
Yun Hindi po bumabato Yes. Number hindi. 1 to. Number simula 1 na since simula. the start. And yun po yung reason kung bakit twice kami na-extend. Yeah. Bam! Twice! And we just received news that... Pwede na bang i-announce yan? Pwede na ba? Golden screen. Wag Wag muna. muna. Secret pa lang. Ah. Secret pa lang. Okay, may bago tayong question for Bianca. Sino sa mga leading men ng GMA ang pinaka-crush mo? Ay! And, Tapos! willing mo ba siyang makapareha in the future? Uy! Wala eh. Ah! Wala. Kasi ako open ako sa kung sino man Ah! ang mga partner ko in the future. Ha? Sino? You have to give a name. Wala eh. Yes! Magaling ka sumayaw, di ba? Wala ako. Parang Ay, may sinasabi si Hershey. Sino? Si Jane. Sino? Ano daw? Sino? Sino? Hindi. Oh, hindi. Good friends lang kami ni Julian. Tsaka Ay. magkasama kami sa show kasi. Marunong nga si Bianca. Talagang marunong siya sumagot ng Oo. Parang ikaw lang, no? Sige. I learned from you. Yes! Very good. So, paano niyo daw pinagsasabay ang school at ang work? Sabihin ko, they study on the set of mga basang sisiyo. And dinadala niyo ang homework niyo, no? Grabe. Especially pag exam, medyo nakaka-pressure kasi may script tapos kailangan mo balikan Tama. yung review. Actually, exams ko po this week. Actually, ako din. Galing ka lang eh, di ba? Kaka-exam mo lang. So, okay naman, madali naman, no? Medyo masakit sa ulo kasi tatlong exam isang araw. Oh. Buti tatlo na lang ngayon. Pero as long as nandiyan naman yung kagustuhan ninyo na gawin, magagawa niya. Dahil ako dati pinagsabay ko ang pag-aaral tsaka yung pag-aarte. Dati matatapos ako taping ng... So yung schedule ko sa college, Monday, Wednesday, Friday ang taping ko. Tuesday, Thursday, Saturday, school. So pag natapos ako ng taping ng Monday ng 7:30 ng umaga, diretso ako school ng 8:30 ng Tuesday. Masaya. Saya! Masaya! Tulog ako sa classroom. Hindi, Pero actually, mahirap siya nang hindi ka sumasabay sa regular class. Iba pa kasi yun eh. Yung may nagtuturo sa... Ayun, sakto ang pinag-uusapan natin. May nagtanong, si Arky AC. Hello! Ano daw po ang gusto ninyong kunin na kurso sa college? Beses. Wala kayong thinking com arts. Because? Kasi, well, gusto ko talaga matuto Dito, sa industry na to. Ganun. about sa industry din natin. Okay. So, may related. Oo. Ano bang gusto mo? Yung pagtanda mo, mapunta ka sa news? Or dito talaga sa entertainment? Entertainment. Entertainment talaga. Ako naman Si po, Bautid. nung bata ako, gusto ko kasing magkatulad ng papa ko. So gusto ko maging engineer. Oh! Wow! Kaso, since nandito na po ako sa industriyang ito, baka mag-filmmaking na director. Kung Wow. hindi po isa sa gusto ko. Oo, okay din Si yun. Kim and Kim and Hershey. Ako po, dalawa po gusto ko doctor at saka flight stewardess. Yung doctor Medyo po magkalapit kasi, yun, ha? yung doctor po kasi, pag pag naging doktor ako, isang ganito doktor, makakatulong po ako sa kapwa ko. Kapag yung stewardess ka na makakatulong ka sa mga passengers. Apo. Oh, si Sir Hershey, baka mayroong plano na siya. Ano gusto mo maging paglaki? Maging artista at saka maging doktor at saka maging... Ang dami. Ano pa ba yung gusto ko? No? Ano ba yun? Ayun. Madre? Acting ko. Yung gumagawa ng bahay. Karpintero? Interior, Ay, hindi ka sabi mo kasi gumagawa eh. interior designer. Architect. Interior designer or architect? Nagde-design. Nagde-design ka ba? Tao ba to? Ay. Mahilig nagda-drawing? Apo. Oh, interior designer. Pwede ring architect. O, pwede ring May architect. nag-tweet sa akin with the hashtag mga basang sisiyo live Okay. chat. Hi Renz, hello sa atin lahat. Ano feel mo na napaka-successful ng show nyo? Uy, sobrang saya. What's his name yung nag-tweet? Si Mitch. Hi! Hello! Hi, Mitch. Ayun, sobrang saya namin na successful kasi as actors, pag nalaman mong naging masarap yung pagtanggap ng audience sa show mo, nakakataba ng puso kasi hindi niyo po alam kung ano yung nangyayari behind the scenes and kung ano talaga yung
hihirapan at ginagawa namin. Kasi hindi lang naman po kami, pero pati yung production at yung staff, lahat po talaga nagpupursige na matapos ang bawat episode. Tama. Hanggang sa post-production, yung mga nag-e-edit, lahat po kami, isa po kaming buong team. So, on behalf of the mga Basang CCU team, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat dahil palagi nyo kaming pinapanood at sinusuportahan. At sana hanggang sa huli, kasi huling 9 days na lang, kaya panoorin nyo dahil maganda talaga. Siyempre, nung na-extend kami, di ba, nagkaroon yung mga scriptwriters ng chance to extend and ano yun yung storya. And hindi madali yun, pero nagawan po ng paraan at ang ganda na naging takbo ng storya ng show natin, no? I Saka like, yung I like. nakikita niyo po ng daming positive na comments sa internet. Correct. Parang worth it yung pagod. Yes. hirapan. Talagang drama yung show namin and we're really, really proud of it. Aha. May questions pa ba tayo? Oh, meron pa. Aha. Okay. Aha. From Zeno Glowas. Hi! Nabalitaan namin na naloka daw si Direk Ricky kay Miko while shooting a scene in water. Can anyone please tell us more about this story? Well, actually ako yun. Dahil sa akin yun. Bakit? Kasi we were very best. Tama to Oo, ba? ito yung medyo Yung best Ito yung kasi plane crash. Oo, Plane yung crash. plane crash. pilot. Which is yung nasa leeg lang. Which is mahirap kasi hindi mo makita yung water. Tapos hindi ko, he was so small. Yung face niya, bilog na bilog. Kasyang-kasya dun sa butas nung floaters, yung life vest. So, ang nangyari, kasama ko siya, hawak ko siya, pinipit niya yung face niya, pasok na doon. So, nagpanik ako kasi akala ko mahuhulog na siya. So, sumigaw ko direct. Ikaw yung hindi ko nagpanik? po. Oo. Okay. Tapos, naloka na si Direk. Tumalon siya sa water. Oh my gosh! Ganun. Oo, yun na. Tumalon siya. galing. Tapos, pinuntahan niya si Miko. Pero okay naman si Miko. Okay naman si Miko. Kasi akala ko din umiiyak siya kasi he was making sounds. Parang, kasi hindi niya mataas yung sarili So, ano niya. ginagawa na niya? Panic na Acting rin siya? siya. Or nagpapanik? Tapos nag-acting lang Kaya din daw siya- pala siya. Pero ang yung iyak niya, hindi dahil din sa nakababad sa tubig. Gusto niya kasi makita yung water. Eh, nakagano, so hindi ko niya makita. Wala Gusto siyang lang niya makita. makita. Tapos Kasi sobrang number, fail. hindi siya nahuhulog. Kasi yung sounds pala, acting, kasi nagpe-prepare siya. Okay, this is from @Ben34 for Bianca. May dream role ka ba? At sino mga artista ang gusto mong makatrabaho? Well, for me, ang dream role ko naman, gusto ko naman matry maging bad girl or kontrabida. Hindi kasi yung roles na nakukuha ko pa lang is puro good eh. So parang gusto ko naman matry na yung kakaiba kung baga yung kung kaya ko ba nakatulad ng paggawa ni Ate Max. Yes! Well, it's always nice to try out different roles, di ba? Lahat. Kaya nga, sabi ko, kahit na kontrabida or bida pa yan, lahat ng roles maganda at it's fun. Kasi lalo na kayo, bata pa kayo, marami pa kayong gagawin. Matagal pa kayo niyan. Kami ni Mike, ano ba? Matagal pa tayo. Ito, Ate Maxine, Tito Eddie Garcia nga meron nandito ka pa bang tips sa mga like sa mga kasama ko or na gusto mag-try bilang maging kontrabida? don't kasi ako, nung in-offer sa akin tong role na to, naging hesitant nga ako dahil natakot ako, dahil hindi ko alam kung magagampanin ko siya ng tama. Pero ang lesson lang doon is, hindi mo malalaman kung hindi mo subukan. Kaya dapat, subok lang ng subok, go lang ng go. Only if komportable ka sa script. Kasi dapat reviewin mo yung script, yung story, and if you believe in the story, at kung alam mong maganda siya, go for it and just do it. Yun lang. Just jump. Mga mga gusto makatrabaho. Sino? May lakad ka Sino ba? nga? Hindi. Sino nga gusto mo makatrabaho? Hindi ako kahit sino. Kahit sino. Kahit sino. Diba? Ganun naman yun. Hindi. Kasi marami kang makakatrabaho talaga. Kunwari, ako, ang gusto ko dati makatrabaho si Tito Eddie Garcia. Nakatrabaho Yan, na siya. nakatrabaho ko na Sa siya. Grabe. Galing. Diba? Ngayon, sino yung mga Kasi gusto ako niyo ganun makatrabaho? ka-familiar sa madaming artista. So, for now, kahit sino. Kahit sino. Ikaw rin, sinong gusto mo? Ako? Pwedeng director. Isang magaling Pwedeng director? Oo. Oo. Hindi pa nga. Si Johnny Depp talaga. Iba ah. Iba yan. Walang mo sa mga Oh, wala. Wala. Ayaw mo Tama, ka-Hollywood tama, tayo tama, dito. tama, tama. Tsaka si Russell ano, Crowe. isa rin crush ko sa Hollywood, si Jennifer Lawrence. Ah, syempre. Katniss Everdeen. Oh, yes. I love Magaling her siya. so Magaling much. siya sa, ano yun, Silver Linings Playbook. Okay yun. Panoorin mo. Sige.
Okay. Ito from Mike and Max Forever. Oh, love team na. Mike and May Max. forever na talaga? Forever. Wow. Si Mike and Max Forever. Hello. Hello. Mga idol, ano ang pakiramdam na muli kayong nagkasama sa proyektong ito? Gano'n na kayo ka at home sa isa't isa? Sawa na po ako. Hindi, joke lang. Actually, yun na yun. Tama Sobrang na, happy ko every time si Mike ang makakatrabaho ko because sa simula pa lang, okay, pinakauna ko siyang naka-eksena. Ano na kaagad bangayan na kami kaagad sa True This Liit. Ang eksena, nasa fruit stand, nagtatrabaho. Yeah, tama. Sobrang saya nun. Tama. Nasa fruit stand ako nagtatrabaho, tapos nandun ako, nagtitinda. Biglang, masasagasaan niya yung fruit stand ko. So, pag ganon, cut. Tapos yung sumunod na eksena, puro na ako prutas, vegetables, nakaano na. So, galit na galit ako sa kanya, tapos siya sorry sa akin. Tapos yan, ang saya, ang ganda nung, it's so nice na from mga roles na pa-tweetums na ganun dati, pa-cute. Ngayon, pa-iba-iba na talaga. Kasi yung True This Liit, more of comedy, light show lang siya. Yung Faithfully, talagang suspense, drama, action, all around kami ni Mike doon. Ngayon naman, medyo, namin complicated. It's complicated. Ang status namin sa show na to. Kaya, I can tell, tried and tested na po yung love team namin, na parang from a teeny bopper show hanggang sa talagang seryosong trabaho. Alam ko na nakakasundo ko po si Mike, not just off-screen, pero on-screen. Kasi maraming mga magla-love team na okay lang sila on-screen, pero off-screen, hindi sila ganun ka-close, hindi sila nagkakasundo. Pero kami ni Mike, talagang tried and tested, talagang okay. Di ba? Yeah. Wala na akong masabi. Ganon din lahat yun sasabihin ko. Oo. Parehas lang. Pero, Puro adlib na yung lang. day, Tama. Okay. Ganun sobrang lang lahat. komportable ka trabaho si Max. Yung, alam mo yun, kunwari, inis na yan. Kasabihan mo, kahit inis siya, hindi ka matatakot na mapit kay Max. Kasi ganun na kami kakomportable sa isa't isa. Umiiyak yan, kaya mo pang asarin yan Ganun yan. Pag inasar na, tatawa pa yan Ganun kami kakomportable sa isa't isa. Tsaka sa pag-arte, yung ang bilisan ng hugutan. Yes. Kapag may kailangang eksena, si Max kapag hindi maiyak, alam ko kung ano yung papatugtugin para sa kanya. Naiyak siya. naman ako ngayon. Hindi Huwag kasi kami ni Mike, kahit magtitigan kami ng matagal, di ba minsan uncomfortable yun, yung nakatitig lang kayo. Kami ni Mike, since the very start, syempre as the girl, si Mike, nahihiya ka siya kasi, At first. kasi di ba yung lalaki lagi naman uncomfortable sa babae. I showed him na, no, you can be comfortable with me. Kasi this is a job. And mas magiging maayos ang trabaho natin if lahat tayo magkakasundo. Di ba? Yun lang naman yun. Who's the sweetest and kindest among the cast? I love watching mga Basang Sisiw because it's a story about family and love. Sino daw ang sweetest and kindest? Sino? Si Ate Max po. Sino? Sumagot kayo. Kaming dalawang malaki na po yung nagsasabi si Ate Max. Si Ate Max. Very good, Okay. Yun. Kita na. Okay, chatters. Dito na po magtatapos ang live na kwentuhan natin ngayong hapon. And syempre, pwede nyo pa rin po kami makachat through Twitter. What's your Twitters? Follow me on Twitter at Renz Valerio and Instagram, Renz Valerio din po. Follow niyo po ako sa Instagram, ShineSantos04, and sa Twitter ko naman po ay Kimberly Fulgor. Follow me on Twitter also. My Twitter account is at HeyCallMeBianca, and on Instagram is Bianca_Umali. Twitter? Ito, favorite niya Twitter tsaka Instagram talaga Twitter and Instagram, isa lang, Mike Tan. Yes, ko naman din, isa lang, Maxine Magalona. Gusto rin po namin palang magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa mga Basang Sisiw sa GMA Afternoon Prime. Gagawin po namin ang lahat, di ba? Ang lahat. Kaya natin para mas lalo niyo pong mahalin ang mga kwento at tauhan nito. Sana po ay huwag kayong magsasawang tutukan ang patuloy pang gumagandang kwento nito at alamin sa mga sumusunod na episodes kung ano ang nagiging kapalaran namin magkakapatid at kung may pagkakataon pa ba na muling mabuo ang pamilya namin. Huwag po ang magsasama. Huwag! Kaya nyo rin po kami magpasalamat sa production staff ng mga Basang Sisiw. Miss Kay! Thank you, Miss Ate Sasha! Ayan, at syempre sa gmanetwork.com for making this live chat possible. Talagang masarap sa pakiramdam ang makausap mo. Ang labo na ng mata ko. Nang live ang lahat ng mga tao nagmamahal sa programa natin. Syempre, di ba? Kaya sa inyong lahat po, maraming salamat po. Ako po ulit si Mike Tan. Ako si Maxine Magalona! Ako si
Take two. Yan. Ako ulit. Ako po ulit si Mike Tan. Ako si Maxine Magalona. Ako si Bianca Umali. Ako si Renz Valerio. Ako po si Kimberly. Ako po si Hershey. At ako rin po si Miko. Wala pa kayo sulat. Hanggang sa susunod nating live chat. Kita-kits!